Ayan, yung first question natin dyan guys, kung titingnan nyo, is there life after death? Sa palagay nyo ba merong sumunod na buhay pagkatapos na ito? Opo. Meron? Opo. Bakit? Anong opinion mo? Bakit sa palagay mo merong life after death? Life after death. Kasi po di ba po, Walang maling sagot pag napatay po tayo, Pag namatay? may susunod po sa atin yung mga bata. Mga bata, ikaw kuya, meron kang opinion doon? Wala, no comment. Pero sa tingin mo, may life after death? I don't know po yun. Ha? Ito po. Ala na? Hindi ko po alam mo Hindi yun. mo alam. Ikaw kuya, sa palagay kuya Justin? Pagkamatay po natin, may pangalawa po tayong buhay sa langit. Pangalawang buhay sa langit. Apo. Ikaw, parang yan, no? Ganun din po sagot ko sa akin. Ganun din po sa langit. Okay. Very good. Actually, pag binasa nyo yung Bible, nakakita na ba kayo ng Bible? Nakabasa na kayo yun. Nakasulat sa Bible na it's appointed unto man once to die, and then after that, the judgment. So nasusulat na meron tayong isang buhay na binigay, pagkatapos nun, mamamatay na yung physical na katawan natin, tas yung kaluluwa natin, huhusgahan na ni God. Yun. So, yun ang nasusulat. Yung Bible, very credible siya. Maraming ebidensya yung Bible. Marami kayong matututunan sa Bible pag binasa nyo. So, and yung pangalawang question, medyo related din doon sa unang question. Do you get to heaven by being a good person? Ano sa palagay nyo? Kailangan nyo bang maging mabuting tao para makarating sa langit? Opo. Opo. Bakit? Para po sa langit, hindi po tayo mapunta sa heaven. Para ano? Para di po tayo mapunta sa mga demonyo. Sa hell, baka ibig sabihin, para di mapunta sa hell. Ikaw kuya, do you have anything you wanna say? Yes po. Kasi po, kapag being a good person po, pag meron din po na nagagawa na sins, Ayun. pwede po tayo mapunta sa heaven po o kaya sa mga demonyo. Pwede. Okay, very good. Very good, thank you. Good answer. Kayo kuya Justin. Ano po nga yung question? Ayun, hawak mo. Do you get to heaven by being a good person? Di naman po kailangan po natin na maging malinis pagdating sa langit. Kasi po, di naman po natin talaga may iwasan magkamali. Lalo na sa mga tao. Galing Ikaw, yan. No, No comment? No comment. Ayun. Very good, very good. Ang ganda ng sagot nyo, So, dahil doon, tetestingin natin. Yung pangatlong tanong, nakalagay dyan, have you broken any of the 10 commandments? Yung 10 commandments, for example doon is, huwag magsinungaling. Sa palagay mo, Kuya Justin, ilang beses ka na nagsinungaling? Maraming beses na po. Maraming beses. Apo. Ikaw, Yano? maraming beses na rin po. Marami. Honest kayo ngayon, honest na sinungaling. Ayan. Ikaw, Kuya Daniel, ilang beses na sa palagay mo nakapagsinungaling? Hindi lang yan. Konti lang. Ikaw, Marami din po yun. marami. Buti pa si Daniel, konti lang. Kayo, marami kayong isa doon, huwag magnakaw. Yun, may natawa yata dito. Yano, ikaw, may kinuha ka ba? Maliit man o malaki, Sa mga klase po. Ballpen sa klase. Ikaw pala, pagkatapos ng araw, yan dahil mo naman sa bulsang ballpen, Ikaw. Nahulog po yun sa upuan, kaya po kinuha namin. Nahulog sa upuan, kaya kinuha. Hindi po namin kikilala yung may-ari po nun. Finders keepers, no? Kung sino makakahanap, sa kanya na yun, no? Hindi nyo na ipagtatanong. Ikaw, anything? Ikaw, nanguha ka na ba ng hindi sa'yo? Opo, mga ballpen po minsan. Ballpen. Mahilig kayo sa ballpen, Nung bata ko, nanguha ko ng laruan. Laruan, ayun. Pero tandaan nyo, ito ang tandaan nyo, whether kumuha kayo ng piso or
100 pesos, pag nanakaw pa rin yun. Lalo-lalo na hindi sa inyo. Mali pa rin yun, syempre. Isa doon, sabi, do not use the name of God in vain. Or yung usong-usong sinasabi ng mga tao, OMG. Nakapag-OMG na ba kayo? Di ba po? Hindi pa. Very good ka. Ikaw, Minsan po. Minsan. Ikaw, Daniel. Unti lang yan. Onti lang. OM lang, OM. Wala lang G. Ikaw, Hindi po. hindi ka nag-OMG. Yung pagsasabi ng OMG actually sa Bible, ano yun? Ang kaparusahan mo nun, kamatayan. Ganong kalupit yun. Gamitin mo lang yung pangalan ng Diyos sa walang katuturang bagay. Maling-mali na sa kanya yun. Ayaw niyang gagamitin mo yung pangalan niya. Isa doon, sabi ni Jesus Christ, isa pang if you hate your brother, if you have hate with your brother or your sister in your heart, you have committed murder. Hindi pa ako wala. Ay, hindi ka pa binabawi mo. Okay lang. Very good, Daniel. Yung hatred or galit sa puso, sa kapwa nyo, nagkaroon na ba kayo? Di po talaga may iwasan yan, lalo na pag di kayo magkakaintindihan sa isa't isa. Ayun, thank you. Ikaw, nagalit ka na ba? Opo. Palagi po. Kasi po, laging may nang-trip sa akin. Oo. May nangaaway. Talaki mo yan. May nang-aaway sa'yo, may nabubuli sa'yo, Yano. Mga po. Dati po. Oh. Naabuso siya. Inaabuso. Sino naabuso kaya, no? Ano po yung mga bata po sa kanila? Mga bata sa inyo. Ngayon, kaya ka pa nilang abusuin. Laki mo na. Ikaw, bro. Sa pinsan ko lang po. Sa pinsan mo. Alis ka, palagi sinabi mo. Kasi wala sabihin natin pangalan. Classmate kaya. Sa classmate. Kada yan binubuli nila ako lahat Binubuli. Okay. So, actually, yung 10 Commandments, ang isa sa mga tawag dyan, perfect standard ni God. Na malamang sa alamang, pagkamatay natin, dyan tayo i-judge kung na-perfecto ba natin yan. Ano sa palagay nyo? Doon sa 4 na ginamit natin, sa palagay nyo, pag tinanong kayo, pag namatay kayo at napunta kayo sa judgment day nyo na, tapos tinanong kayo dyan sa 10 Commandments, sa tingin nyo ba pasado? Pasado ba, Kuya Justin? Di po natin masasabi kasi di po naman natin alam. 4 yun, andit, sa 3, bagsak ka na. Sa palagay mo. Pero may sa Bible, 613 yun. Sa tingin mo, pag ginamit yung 613, makakapasok ka sa langit? Di ko po alam. Hindi mo alam. Ako sasabihin ko na, guilty. Kasi ngayon pa lang, guilty na sa 3 eh. Pag dinamihan pa, siyempre marami. Ikaw, ano sa palagay mo yan, Yung pag ginudge ka, gamit yung 10 Commandments. Pagkamatay mo, ginudge ka, gamit yung 10 Commandments. Sabihin sa palagay mo, papasa ka, makakapasok ka sa langit. Hindi po natin sure yun kasi po lahat ng tao ay ginajudge sa... Doon sa 3 pala, yung sa 4 pa lang kanina, nakapasa ka ba doon? Hindi. So kung hindi ka nakapasa doon, ano sa palagay mo? Ayun. Ikaw, Daniel. Hindi ko po alam eh. Hindi mo rin Hindi alam. po natin. Hindi mo sure. Ikaw, bro? Hindi din po siya. Hindi sure. Pero, sabi sa Bible, ito, tatandaan nyo ito mga kapatid. All have sinned and fall short of the glory of God. Hindi some, hindi many, but all. Sabi sa Bible, lahat daw tayo. Actually, nakalagay sa Bible, lahat ng nabuhay na tao at mabubuhay pang tao, sinilip na ni God yung puso't isipan nila. At lahat nagkasala. Walang nakaligtas. Lahat daw. Ako, yung kausap nyo ngayon, si Kuya Jasper, kayo daw, at yung mga magulang nyo, yung mga mininuno nyo. Sa palagay nyo, totoo yung sinasabi ng Bible? Kuya, Totoo po. totoo, ikaw. Totoo rin po. Totoo. Ikaw, Kuya Daniel. Opo, kasi gawa po ng ng Diyos po. Ng Diyos. Ikaw, sa tingin mo, totoo yung sinasabi ng Bible, lahat nagkasala. All have sinned and fall short of the glory of God. And dahil doon, lahat nagkasala, alam nyo ba, sabi ng Bible, pag nagkasala ka, sabi sa Bible,
The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ulitin ko the wages of sin is death. Ibig sabihin, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan doon, it's pertaining to hell actually. Na pag nagkasala ka, talagang automatic, itatapon ka sa impyerno. At napaka-rimarim, kumbaga sa Tagalog, ang description ng impyerno. Walang liwanag, madilim, wala kang makikita, ang maririnig mo lang mga kaluluwang iyak ng iyak dahil pinapahirapan. Ganun sa impyerno, 'di ba? Yung mga iyak ng iyak, nagmamakaawa na tigilan na yung pagpapahirap sa kanila. Isipin niyo 'yun, lahat daw tayo destined na mapunta sa impyerno. 'Di ba? Ano kuya, may gusto ka sabihin kaya Yan, milango lang po. Wala. Ayun. Pero, tingnan natin yung last question. Maganda yung last question dyan. Tingnan niyo yung last question. Why did Jesus die on the cross? Napalagay niyo, ba't namatay si Jesus sa cross ng Kalbaryo? Kasi po, sa lahat ng kasalanan natin tinubos niya. Sa sobra po dami nating kasalanan ginawa, maling ginawa natin. Lahat yun, tinubos niya po para po di po tayo masaktan. Ayun. Nice. Very good. Ikaw, Kuya Daniel, may opinion ka doon? Opo. Ba't sa talagay mo namatay si Jesus? Lahat ng kasalanan natin sinalo niya. Sinalo niya. Ikaw, Kuya? Tulad lang din po kay Daniel po. Copy paste. Okay, very good. Ikaw, Kuya Yano, ano pa sa palagay mo kung ba't namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Sa lahat ng kasalanan na nagagawa ko Ayun. ng tao sa mundo. Lahat ng tao sa mundo. Very good. Lahat ng tao, alam yun, namatay. Anong kinalaman sa buhay mo nun? Paano mo magagamit yun? 'Di ba? Yun ang tanong kung paano nyo mai-apply sa buhay nyo. So, explain ko lang. Si God, nung kinreate niya to, nakita niya na magiging suwail yung mga tao na ayaw sumunod sa kanya. So, nakita niya na walang kakayanan yung tao na iligtas yung sarili nila. Kaya, gumawa na siya ng plano na bumaba sa mundo. Nung bumaba si Jesus Christ sa mundo, 2,000 years ago, alam niyo ba, sobrang totoo pala ni Jesus Christ? Anong isang, sa palagay niyo, anong isang evidence kung ba't totoo si Jesus Christ? Ano sa palagay mo yung evidence sa totoo si Jesus Christ? Kasi malay mo, baka mamaya katang isip lang siya or kwento-kwento lang. Hindi yan, totoo po siya. Ano sa palagay mo isa sa evidence ba't totoo si Jesus Christ? Yung binigyan niya po yung mga tao, sinaran niya po ng pagkain ng mga tinapay. Sinira ng pagkain. Okay, very good. Bukod doon, ano pa sa may naiisip ka ba, Kuya Justin? Opo. Yun. Yan, lupa. Yung tayo. Creation. Very good. Actually, yung creation, isang preba yan na totoo si God. Kasi lagi natin iisipin, guys, lagi natin iisipin saan ang galing lahat to. Walang bagay na bigla na lang lumalabas-labas. Yung mga sinasabi nilang Big Bang, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Walang preba doon. May nabuhay na ba nung billions of years ago? Diba? Yun ang totoong kwento-kwento lang. Si Jesus Christ, malalaman yung totoo si Jesus Christ, lalo-lalo na pag nag-open kayo ng history book. Anong taon na ngayon? Anong year na ngayon, Kuya Justin? Anong year na? 2026 po. 2026. Sa palagay mo, pag inatras mo anong year last year, Kuya Justin? Mga 1987 po yun. 87. Okay. Pag inatras mo ng todo, anong tawag doon? May tawag sa, pag inatras mo ng todo? Yun, nasabi ni Yano. 900 BC po. BC. Ano yung BC? Ano yung BC, Kuya Daniel? Hindi ko po alam eh. Ayun, sobrang totoo ni Jesus Christ. Nung pinanganak siya, doon na natin inumpisahan yung pagbibilang ng time. Yung BC, ibig sabihin nun, before Christ. Yun. Before Christ. So, nung pinanganak siya, binilang na natin yung time. Siya yung naging marka nung time. Isipin niyo, sobrang totoo ni Jesus Christ. Ngayon, 2,000
2026 years ever since nung pinanganak si Jesus Christ. Si Jesus Christ, namuhay siya hanggang 33 years old. Si Jesus Christ hanggang 33, nagkaroon siya ng mga kapatid. Oh yes, ano kuya? Paano po nabuhay si Jesus? Syempre, pinanganak siya ni Mama Mary. Ayun. Pinanganak siya ni Mama Mary. Malayo pa lang, 700 years, 500 years bago ipanganak si Jesus Christ, sinasabi na ng mga tao na bababa si God sa mundo. May isang ipinangalan sa kanya, sabi may bababa sa mundo, ang pangalan ang magiging pangalan niya Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel is God with us. Bababa si God dito sa mundo, magkakatawan tao siya. And he will be called Emmanuel, God with us. Yun. Tapos nung bumaba siya sa mundo, since tayo hindi natin kayang mamuhay ng perpekto, kasi nga, 'di ba? Sabi nyo kanina, nagkamali, ito si Daniel nagkamali, ikaw bro, nagkamali ka rin, 'di ba? Anong name ulit? Sorry. Mateo. Nagkamali ka rin. Lahat tayo nagkamali, walang perpekto. Kaya bumaba si God dito para ipamuhay yung perpektong buhay. Nakalagay sa Bible na si Jesus Christ nung ipinanganak at nabuhay sa mundo, hindi siya nagkasala. Naging mabuting anak, naging mabuting kaibigan, naging mabuting estudyante, naging mabuting kapitbahay. Actually, kahit yung pumapatay sa kanya, naging mabuti siya doon. Sabi niya, nung pinapako na siya sa krus, one of the 7 last words, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Biruin mo yun, pinapatay ka na, pero pinapatawad mo pa. Ganun kabait si Jesus Christ. Hindi siya nagkasala. Ngayon, since hindi nagkasala si Jesus Christ at namatay sa krus ng Kalbaryo after 3 days, nabuhay siya after 3 days. Alam ba natin yon? Nabuhay siya after 3 days? Opo. Yun. Kuya Matt. Yun. So si Jesus Christ namatay and then nabuhay after 3 days. Nung pagkabuhay niya, isa sa mga sinasabi niya, tinuro niya pala bago yun. I am the resurrection and the life. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Kung sino man ang mga maniniwala at magtitiwala sa akin, kung anong mangyari sa akin, ganun din ang mangyayari sa kanya. Kahit mamatay siya, bubuhayin ko siya spiritually. Ibig sabihin, bibigyan ko siya ng pangalawang buhay. Yun. So, babalik tayo doon. For example, sampulan ko kayo. Ikaw, Kuya Daniel, for example, nagkaroon ka ng utang sa tao, nagkaroon ka ng 10 million na utang. By any chance ba may 10 million ka? Ano po? Opo. May 10 million ka? Ano? Ano? Wala. May pambayad ka sa 10 million? Wala po. Ayun, wala. For example, kunyari, ganito yan. Nagkautang si Daniel ng 10 million tapos wala siyang pambayad. Tapos nila siya sa korte. Inusgahan siya ng judge. Daniel, guilty ka na. Itatapong ka na namin sa kulungan. Ngayon, ang nangyari, imbis na itapos si Daniel sa kulungan, dumating bigla yung attorney natin, si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ako na ang magbabayad kay Daniel para hindi siya makulong. Alam nyo guys, nung sa Bible, pag binasa nyo yun, bago ipako si Jesus Christ sa krus, I'm not sure kung napanood nyo na yung The Passion of the Christ, napakaganda nun. Bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, tinorture siya. Mapapanood nyo nun. Pinahirapan. Ayun, napanood mo na ba yun? O yun, ikaw, napanood mo na yun? Opo. Napanood mo na, ikaw Daniel, napanood mo na The Passion? Hindi po eh. Hindi pa po eh. Ikaw, Matt? Opo, yun. Yung mga anak ko nung napanood yun, napaiyak sila kasi kita nila, totoo yun yung kung anong napanood yun doon. Ganun ang nangyari kay Jesus. Tinorture, binugbog. Isipin nyo yun. Actually, bago siya pinako sa krus, tinorture siya, binugbog, nilatigo. Yung latigo, Lagyan po dito ng krus na tinik. Krus na tinik? Crown of thorns. Yung nilagay sa kanya, crown of thorns. Grabe yun.
Maraming dugo kasi nga nilatigo, binugbog, dinuraan, sinapak, ginawawa siya. Tapos pagkatapos nun, medyo hubot-hubad na siya, pinadala pa sa kanya yung krus. Biruin mo, pinakerry pa sa kanya yung krus pataas dun sa kung saan siya ipapako sa krus. Tapos habang naglalakad siya, dala-dala niya yung krus, inaalipusta siya ng tao, sinisigawan, minumura, binabato ng basura. Pero kung babalikan nyo, si Jesus Christ, tandaan nyo, sabi sa Bible, Jesus Christ is sinless. Yun, hindi siya nagkasala. Pero lahat ng pambabastos, pangalipusta, bugbog, pananakit, lahat inabot niya, kinawawa siya. Oo, talagang papatayin na siya noon. Tapos pagkatapos noon, ipinako na siya sa krus. May isang magandang sinabi si Jesus Christ bago siya namatay. Bukod doon sa Father, forgive them for they do not know what they are doing. May isa siyang magandang sinabi. Tatandaan nyo to mga kapatid habang bata pa kayo. Sabi ni Jesus Christ bago siya namatay, it is finished. It is finished. In other words, bayad na sila. Lahat ng maniniwala at magtitiwala kay Jesus Christ, bayad na yung kasalanan nila. Imbis na tayo o yung mga tao mapunta sa impyerno, ako na yung dumanas ng impyerno sa kanila. Yung hell na para sa atin, dinanas na ni Jesus Christ nung na-torture siya. Imbis na tayo yung matotorture sa hell for eternity, siya na yung dumanas nun. Pinahirapan. Ang mangyayari nun, ang nangyaring transaksyon nung nasa krus siya, yung kasamaan mo, yung mga masasama mong ginawa, Kuya Justin, sa iyo rin, Kuya Daniel, Kuya Matt, lahat ng masasama nating ginawa, yung masamang ginawa ko, inilagay ni God yun kay Jesus Christ. Tapos, yung kabutihan ni Jesus Christ, yung pamumuhay niya ng mabuti, yun ang dinistribute niya sa mga taong maniniwala at magtitiwala sa Kanya at magre-repent ng kasalanan. Yung repentance lang naman, madali lang naman yung pag pinapagalitan tayo ng matatanda, ang isang sinasabi sa atin, wag mo nang uulitin yan ha. Ibig sabihin, kung may mali kang ginagawa, talikuran mo na yung mali yan. Wag mo nang gawin yan. Yun lang naman yung repentance eh. Wag mo nang uulitin yung ginawa mong mali. At dahil sa ginawa ni Jesus Christ, pag namatay tayo, imbis na makita ni God yung mga mali na ginawa natin, ang makikita niya yung mga kabutihan na ginawa ni Jesus Christ. Diba? Kasi yung kamalian natin, naipako na sa krus. Yung kabutihan ni Jesus Christ na ibigay na sa atin. At paano nyo matatanggap yon? Again, repent and believe or trust. Magtiwala kayo kay Jesus Christ. Kahit anong mangyari sa buhay nyo, guys kahit anong mangyari, huwag nyong aalisin yung pagtitiwala kay Jesus Christ. At sabi niya, pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ, bibigyan niya tayo ng helper. Yun ay tinatawag na Holy Spirit. Yun ang purpose ni Holy Spirit. Kasama natin si God. Kasama natin si Jesus Christ in the form of the Holy Spirit. Sabi niya. At yung Holy Spirit na yun, bibigyan tayo ng, anong bibigay sa atin? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Diba? Yung mga dating pag sobra kang magagalitin, pag nagtiwala ka kay Jesus Christ, gagabayan ka ng Holy Spirit, tutulungan ka niyang makontrol yung galit mo. Imbis na magtatanim ka ng galit, papalitan niya ng love. Diba? Pag dumadaan ka sa hirap at unos, magiging, kumbaga, chill ka lang, cool ka lang. Diba? Kasi pangahawakan ng Holy Spirit yung puso mo. Sasabihin niya, may Diyos, huwag kang mag-alala, standby ka lang, aalagaan ka ng Diyos. Tinitingnan ka ng Diyos, babantayan ka na ni God, babantayan ka ni Jesus Christ. So, yun ang ating lesson for today. Sana natutunan nyo, guys. Hanggang sa paglaki nyo, dalhin nyo yun, ha? Sige, sa inyo na yan. Pwede ko ba kayong ipag-pray, mga kapatid? Pag-pray ko kayo, ha? Yano, Justin, Daniel, Matthew, let's all pray. Lord, thank you for